Hello, everyone. Welcome to Beyond the Bridge. And again, this is me, Bridge. So, for today, I really want to thank all of you for tuning in again. And thank you so much for those people who listened to my previous episode, which is the first episode. It's the pilot episode, actually. And I hope na you take time to share it to your friends. Yes, mga pampaantok lang. Yeah. So for today, I'm going to share another story is because from the previous podcast, it's about who I am or how this podcast started. So ngayon naman, I want to share what happened to my childhood, what I've been through uh, sa murang edad ko sa buhay. So, let's start. Actually, people often see me who I am today. But since I was a kid, experiences really shaped me. So, yun yung ikukwento ko sa inyo. This is actually a bit personal, but I will share some events in my life, important events in my life na marami na ako natutunan in a young age. And I think it's really worthy to share because it became the foundation of the person who I am today. First, let's go back to the beginning. So, I grew up in Quezon City talaga because my mom and my dad resided here in Quezon City. And then maaga na naging mommy ang mommy ko. Tapos ang papa ko naman busy person siya. So, I will not mention na lang kung anong profession ng papa ko nung time na yan and then until now. Kasi pareho din naman. And I thought we were a happy family when I actually reached my fifth year in this in this life or in this world. So, nung 5 years old ako, medyo mulat na ako. Yun na yung mga natatandaan ko na I used to be a playful kid. And then, yung mama ko tsaka yung papa ko magkasama pa sila. I think they are okay. So, masasabi mo naman na okay sila kasi lagi kami magkakasama. But when I turned 6 to 7, medyo yun na, nag-iba na yung, doon na medyo nag-iba yung setup. So, slowly, nakikita ko na silang nag-aaway. Slowly, nakikita ko na silang nag-argue. And for me, that's normal because sa isip ko nung bata ako, okay, kasi normal naman talaga na nag-aaway ang mag-asawa minsan. And then what happens next is, hanggang sa paunti-unti na, hindi ko na nakikita sa bahay palagi yung mom ko. Gano'n din yung papa ko. Pero yung papa ko kasi syempre, normal na wala siya lagi sa bahay dahil sa profession niya. And then, naiiwan na ako kani-kanino sa mga tito, mga tita, gano'n, mostly. And then, nung nag 7 years old ako, yun na lahat. Nag-boom na talaga lahat na, oh, okay. Mas lalong hindi ko na nakikita yung mama ko, tas yung papa ko, um, minsan wala na siyang mapag-iwanan sa akin. So, sinasama niya na lang ako sa mga pinupuntahan niya. And mahirap for me kasi babae ako. Tapos yung mga pinupuntahan ng papa ko kasi yung business niya talaga, pang masculine talaga. So, medyo mahirap-hirap sumama. Yeah. But happy memory sa akin yun. I still consider that as happy memories. Kasi when I am with my papa, I'm the happiest. Kasi nga dati, nung mga nasa 5, 6 years old ako, hindi siya madalas nag-i-stay sa bahay. So, lagi siyang nasa labas. So, ang happy moments ko is kapag kasama ko siya, tapos kumakain kami sa labas. So, ako masaya na ako sa gano'n. And then, dati, ayun,
ang dami kong mga simpleng pangarap din. Yan, katulad niyan na kasama ko nga si papa palagi. Kasi most of the times, nung bata pa ako, mama ko naman lagi ko kasama, which is given kasi siyempre ang nanay naman talagang laging nasa bahay. And then suddenly, talagang hindi na nag-work yung relationship ng mom and dad ko. So, one day, napagdesisyonan na nila talaga na totally maghiwalay and no one really explained it to me. Like, nakita ko lang talaga siya na hiwalay na sila. Parang it's understandable na, okay, hindi na po puwedeng magsama yung mama ko tsaka yung papa ko kasi tapos na sila. Sinabi naman nila sa'kin na hindi na tayo magkakasama, ganyan. But para sa'kin that time, hindi hindi siya kumpletong explanation. So, parang I'm still torn that time. So, iniisip ko na lang, okey, I think it's for the better. I think hindi rin nila kayang ipaliwanag sa'kin that time kasi ano ba naman ngang maiintindihan ng isang 7-year-old na bata. And then siguro, hindi rin nila ma-explain sa'kin ng maayos that time kasi siyempre nandodo'n pa sila sa peak ng emotions nila na sobrang hirap pa nung mga nangyayari. So, dun sa part na yun medyo naintindihan ko sila. Pagka naaalala ko siya, mahirap din naman yung pinagdaanan nilang dalawa. That is why, for me, hindi ko na ini-invalidate yung ganung part na hindi nila na-explain ng maayos sa akin. 'Di ba? Hindi ko naman lahat maiintindihan that time because I was still a kid. And then hanggang sa nag-grade 3 na ako, that was the time na dun na ako tumira sa tita ko. Actually, one of my favorite tita. Doon sa place ng tita ko, napakadami kong natutunan. Number one, siyempre, natutunan kong makisama. Kasi nasa ibang bahay na ako, hindi na mga magulang ko yung kasama ko. Ibang tao na yung nag-aalaga sa akin. So, I need to adjust. I really need to adjust sa murang edad ko. Kasi nakikitira lang ako. Even though may inarte rin ako at times. Normal naman sa bata. But, yun nga, ang hirap din mag-inarte. And, most thing na nag-struggle ako that time is whenever I see my cousins have their parents beside them. So, doon na pumapasok yung parang inggit, I can say, na, "Uy, buti pa sila kapag gagawa ng assignment, may nagtuturo sa kanila, andiyan yung parents nila kapag galing school, 'di ba, may sasalubong sa kanila na, "Oh, ano nangyari, ganito, ganyan." Although, ginagawa rin naman sa akin ng tita ko, "Anong balita, ano nangyari?" But iba yung presence ng parents, eh. Iba yung parents mismo yung kasama mo, sila yung magtatanong sa'yo, "How's your day at school? May nang-away ba sa'yo? Kamusta yung studies mo? May assignment ka ba?" So, ako, for me, given naman na siyempre tita ko yun. So, mas focus niya yung mga anak niya kasi ako, pinaalaga lang naman ako. So, naiintindihan ko naman yung mga bagay na yun. Pero there are times talaga na bilang bata maiinggit ka, eh. Tapos kapagka dumarating yung mama ko doon sa bahay ng tita ko, minsan lagi pa siyang tulog. Hindi ko sinasabi 'to to say ill things sa mom ko, kasi alam ko nagtatrabaho siya nun and I really understand what she's been through that time. Kasi nga ngayon mommy na ako. So, alam ko na excuse me. And then, um, ayun, kinaya naman bilang bata. And then, ang pinaka hindi ko makakalimutang experience ko that time, na talagang sobrang sakit sa akin bilang bata. Ngayon, 'pag naalala ko siya, malungkot, masakit. So, lahat kasi nung grade 3 talaga ako, yun talaga yung year na yun, yung buong year na yun talaga yung pinaka-tough para sa akin, I think. And then yung year na yun talaga yung
hindi mawawala sa isip ko. Because for me, that year is the year of longing. Longing for my parents, longing for my safe space. There was one time kasi ang dad ko, ang setup namin nun, minsan, kasi wala pang cellphone nun eh. Wala pang phone katulad ngayon. Ang meron lang nun is landline. Yan, yung mga telephone na luma. Yun lang yung meron that time. And then, tuwing magkikita kami, tatawag naman yung papa ko sa bahay ng tita ko na, susunduin kita after school, antayin mo ako, ganon. So ako, syempre pagka ganon, excited na excited ako kasi nga, I'm longing for my parents. I'm mostly kay papa. Noon, I can say, papa's girl talaga ako. And then, pagka-uwian na ng grade 3, syempre magkasama kami ng pinsan ko. Yung pinsan ko na yan, lagi ko siyang kasama pa uwi kasi nga doon ako nakatira sa kanila. Tapos pinauna ko siya. Sabi ko, sige mauna ka muna kasi antayin ko si papa, darating daw siya. Parang mayroong tindahan doon, as I remember. Tapos, doon ako naghintay. Siguro, 12 ang uwi namin. Naghintay ako hanggang 3 p.m. Tapos umiyak na ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon na umalis ako doon sa place na yon. Kasi feeling ko, talagang nakalimutan na ng papa ko yung promise niya na susunduin niya ako nung araw na yun. So, ang ginawa ko, umalis ako. Naglakad ako mula doon sa school, sa pinaka-road ng school, hanggang pamonumento na, kung sino nakakaalam, sa Ngandaan, sa Caloocan, hanggang pamonumento. Naglalakad ako, tapos umiiyak ako. Tapos, sinasabi ko lang yung word na papa. Umiyak lang ako. Tapos na-realize ko, nung nasa gitna na ako, parang, hindi ko matandaan, pero may train na. Nung nakita ko na yung train, na, yung parang rail ng train, doon sa kasi merong place doon sa Caloocan eh. So, medyo na-realize ko na, layo ko na. So, umiyak pa rin ako. Tapos siguro, padilim na nung bumalik ako. Pagkabalik ko, pauwi na ako. Kasi dati, nung year namin, yung mga panahon namin, siguro mga 90s, kahit naman maglakad ka sa medyo safe pa nun eh. Kahit na maglakad ka, umuwi ka mag-isa, medyo safe pa nun. Sa pagbalik ko, hinahanap na ako ng tita ko, pinapahanap na ako dyan sa mga pinsan ko, tapos sa mga pinsan ng pinsan ko. They are looking for me. And then, iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, hindi ako sinipot ng papa ko, ganyan-ganyan. Tapos pag uwi ko, pinagalitan naman ako ng tita ko, pero at the same time, nakita ko naman sa mukha niya na naaawa siya. Kasi nga, yun nga, umasa ako na darating yung papa ko. As a child, yung childhood ko, actually longing talaga siya for parents. And marami pang nangyari sa childhood ko. Marami akong na-witness. Hindi lang away. Siyempre, na-witness ko rin na may papakilala na yung parents ko na bago. Meron na silang dinedate. Meron na silang nakikilala na maraming. Alam mo yung potential na magiging stepmom and stepdad ko. And nung bata ako, mahirap yon para sa akin, honestly. But, sinasabi ko lang sa parents ko na okay lang, na okay, or minsan wala talaga ako nasasabi kasi wala naman ako opinion eh. I don't have that opinion and they don't actually ask me most of the time. Siguro ang isang pagkakataon lang na may nagtanong sa akin, yung mama ko lang. On a certain guy. Pero, yun nga, nung I had the chance to actually say my opinion, sabi ko, ayoko. So, maluwag sa loob ko nung time na yun, ayoko. Kasi
most elementary days ko, gano'n na nangyayari. Walang parent na pumupunta sa school for PTA meetings. Kapag mayroon akong awards, walang parents na pumupunta. Pero nung umakyat ako sa stage, this is another story na naman. Kasi yung mama ko, talagang hindi siya pumupunta sa mga ganyang okasyon. Kasi hindi dahil ayaw niya. Mahiyain kasi yung mama ko when it comes sa ganyan. Nung mga panahon na yun, mababa ang self-esteem ng mama ko. So, hindi siya pumupunta sa mga ganong gatherings. Ang papa ko ang lagi niyang inaano na, ikaw pumunta, ganyan. So, there was a time na first honor ako na aakyat ako ng stage, bibigyan ako ng award. Naaalala ko yung sarili ko noon. Kasi yung mama ko rin, kakapanganak lang dun sa kapatid ko, sa stepfather ko. Siyempre, di rin siya makaalis. So, ang nangyari sa akin noon, nanghiram ako ng damit. Tapos, ako yung naggayak sa sarili ko. Hindi ko rin alam kung maganda ba itsura ko ng mga panahon ngayon kasi ako lang nag-aalaga sa sarili ko, pero bahala na. Sumakay ako ng jeep mag-isa kasi yung papa ko wala pa and expected ko malilate siya kasi nga busy person siya. And then, dumating ako ng school, kinakabahan pa ako kasi feeling ko baka walang aakyat sa stage. Tapos, nung paakyat na ako, sakto dumating yung papa ko. Medyo maganda yung timing niya, medyo late lang, pinakaba lang ako. Happy moment na saan yun. Kasi, at least, 'di ba, may time siya na sumama, pumunta. And then after that, kakain sa labas. I'm looking forward to that. So, ayun, feeling ko lang kahit na andiyan siya naman sila that time. Feeling ko mag-isa pa rin ako. Hindi naman mawawala yun eh. But, nasanay na lang. Tapos, every year of my birthday, laging incomplete. Tapos, laging may nag-aaway pa. I get used to that. Parang para sa akin, inintindi ko na lang na okay, siguro ganito talaga. Siguro talagang mas okay na happy yung parents ko. Kasi growing up, kahit naman hindi sila palaging nandyan, I'm really blessed kasi andiyan pa yung lola ko tsaka yung lolo ko that time. So, if may times na sobrang stress na ako or drained na ako sa family ko, pupunta lang ako sa lolo't lola ko. Okay na. Or pupunta lang ako sa tito't tita ko kasi sila talaga laging nandiyan eh. Parang yun yung yumakap sa akin nung kabataan ko. Kaya natuto akong makisama sa ibang tao. Kumbaga may hiya ako palagi. Tapos, it shaped my humbleness. Kasi nga, wala akong pagmamalaki eh. Lalo na pag nag-aaway-away kami mga magpipinsan. Siyempre mga bata pa, di ba? Siyempre tutukso sa'yo, ikaw wala kang mama. Ikaw wala kang papa. Asan yung mama mo? Asan yung papa mo? So, biglang mag-hit na lang sa'yo. Oo nga, wala akong kakampi. So, that was the time na I really learned how to be resilient. Kasi nga, feeling ko, sarili ko lang talaga yung meron ako. Wala akong pwedeng takbuhan. Kasi, ang nasa isip ko rin, both my parents, meron din silang mga problema na kailangan nilang i-deal. So, siguro kaya nawawalan sila ng time sa akin that time. Kasi, busy sila. You know, sa trabaho, to make money. And, that time, medyo may galit naman din ako. Nakaranas din naman ako or naka-feel din naman ako na nagalit ako sa kanila as in. Pero kasi as a person, siguro ito na rin yung tinatak ng Lord sa puso ko eh. Na kahit na nagagalit ako, mga ilang days lang, okay na ako eh. Suyuin lang ako ng parents ko. Ilabas lang ako. Ipasyal lang ako. Okay na ako eh. So,
yun yung mga nagturo sa akin kung papaano mag-give way sa ibang tao, papaano makisalumuha, papaano makisama at the young age. That was a little background about my childhood. So, hanggang sa nagkaroon na nga ng sa magkakasariling partner ang mga parents ko. And I am so blessed kasi yung mga napili naman nila ngayon, inaalagaan naman sila at minamahal naman sila. At ngayon, nagkaroon na ako ng kapatid, sa mom ko, 3, and then sa dad ko, wala pa. Pero meron akong sister na isa. And then, by the way, I also have a brother sa side ng papa ko, but magkaiba rin kami ng mom. And okay naman kami kasi hindi lang kami masyado nag-uusap. So yun, I know that kung ano man yung mga pinagdaanan ko nung bata ako, malamang pinagdaanan niya rin. So I really understand if may mga times talaga na aloof siya. So, lahat naman tayo may pinagdadaanan ganyan. And yun, nakaya ko siya hindi lang sa sarili ko. I think hindi naman ako pinabayaan ng Lord that time. Lagi niya akong sinisave. And ang way ng Lord for me to be safe at ang way ng Lord para maging okay ako palagi is to bring important people to my life. Like, yung mga tita ko, yung lola't lola ko actually noong panahon na yon. And mga pinsan. So, sila yung naging pillar ko. Kasi feeling ko kung wala sila, baka kung ano na rin nangyari talaga sa akin or saan na rin ako napunta. Baka mamaya nagbulakbol na ako ng sobra. So, maraming wounds na mahirap mag-heal. Hanggang ngayon actually, pag naalala ko siya, masakit pa rin eh. And there came a point when I had to stop living as the wounded child and start healing as an adult now. So, actually healing didn't erase my past, but it changed. It just changed the way I look at it. Parang, hindi mo naman talaga matatanggal yung mga sakit, yung mga hinagpis na nangyari sa buhay mo. And yung healing na yun, hindi rin ganoon kadali. Actually nga, hanggang ngayon may wound pa rin. Not that fresh, but still working on it. It's just the mindset na lang na, oh, everything will be okay. You know, darating din naman yung panahon that you totally healed from the traumas and the hardships that you've been through. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi mangyari sa mga anak ko yung nangyari sa akin. Sana hindi nila maranasan na para kang out of place, na wala kang makukwentuhan ng mga bagay pag uwi mo galing school. Sana hindi nila maranasan na mag-isa. Siguro kaya 4 yung anak ko kasi ayoko rin talaga silang mag-isa. Pero kidding aside, ayoko talaga silang matulad sa mga nangyari sa akin. So ngayon, kahit na hindi rin naging maayos yung nangyari sa amin ng dad nila, I always make time for them. Kasi ako na lang meron sila, feeling ko. And lagi ako nasa special days like graduation, recognition. Hindi ko pwedeng ma-miss yan lahat. Kasi I know how it feels kapag wala yung parents mo sa mga important na events like that. Ayoko ring ma-miss yung paggaling nila school, 'di ba? Wala silang makukwentuhan, wala silang masusumbungan. I always make time for my kids right now. And this is the most important thing. When my kids learned that hindi na kami pwede maging together ng daddy nila, I explain it myself. I didn't leave them hanging.
kahit na napakahirap i-explain, I still explained it. Because nung bata ako, they never did. So I explained it to my kids. And thank God, alam ko masakit sa kanila. But my kids, they always say na, okay lang, mami. So looking back, ako kasi gusto ko magkaroon ng sariling family. Pangarap ko yung buong pamilya. Yung pumasok ako sa relationship with, yun nga, sa tatay ng mga anak ko, sabi ko, ito na yun. Finally, I get to have my own family. Hindi na matutulad sa childhood ko yung mga anak ko, if ever. Kasi buong pamilya na eh. Everything was really beautiful until marami nang nangyari. I don't want to share it right now because that was really deep for me. So ayoko muna siyang i-share as of the moment. But, yun nga, yung inaasahan ko na magkakaroon na ako ng buong pamilya, medyo hindi siya nangyari. But I don't want to blame God about that. Minsan tinatanong ko lang siya na, ba't nangyari to? Diba, you know my dream. My dream, sobrang simple lang ng dream ko. Maging better housewife and maging good mommy sa isang buong pamilya. But it happened. And unti-unti ko naman naiintindihan ngayon why everything happened. And ang promise naman sa akin ng Lord since noon pa is He will be present at all times in my life. Hindi po pwede na hindi ko maalala na si Lord ay laging nandiyan for me. Whatever happens, kahit na masaktan ako, mapahiya ako, mabroke ako, diba? Alam ko na meron isang tao na gagawa ng paraan to make me feel that I am still blessed. May isang magmamahal sa akin na patuloy na magdadala ng mga tao para i-save ako dito sa lupa. Para alalayan ako dito sa lupa. Pag una kasi talaga, may mga nararanasan tayong mga hardships. Siyempre, pag una, hindi naman natin marirealize yan eh, kung bakit nangyayari yan eh. Mapapatanong talaga tayo. 'Di ba? Lagi talaga may questions na bakit nangyayari to. Minsan, alam natin kasi nagkakaproblema tayo because of the consequences of our own actions. So, pag may ginawa tayo na hindi maganda, syempre magli-lead yun sa problema. But, minsan may mga problema talaga na parang dumarating na lang just to i-ruin your life or ruin your mental health or ruin something in you. May mga darating talagang ganun sa buhay. But, yun nga, mapapatanong tayo, bakit nangyayari yun? Pero hindi natin maiintindihan dun sa mismong moment na yun. Kasi, maiintindihan lang natin yun pag nalampasan na natin yun and then we learned a lot from that problems or circumstances. So, dun lang natin magigets na, kaya pala nangyari yun kasi ganito. So, ako, ngayon, kung isa-summarize ko lahat ng nangyari sa akin nung bata pa ako, naiintindihan ko na siya. Kasi lahat pala yun nangyari para i-shape yung character ko. Para kapag tumanda na ako, nang ipagsalumuhan na ako sa ibang tao, in my 20s hanggang sa 30s, hanggang sa tumanda pa ako, at least, di ba, marunong na ako makisama kahit kanino. And being a mom, di ba, kung hindi ko naranasan siguro yung mga bagay noon, baka mamaya hindi ako ganitong mommy sa mga anak ko. Baka masyado ako inconsiderate sa mga anak ko kung hindi ko naranasan
na magkaroon ng mga tao na inconsiderate sa buhay ko noon. Kung hindi nangyari yun sa parents ko, baka hindi ko rin ma-realize na kailangan kong unahin ang mga anak ko ngayon. Yeah, things like that. Kaya ngayon, I am a better mom because I experienced a lot during my childhood. If I could sit beside my younger self today, I would say, you're going to make it. The pain will always be there, but it will not stay. It won't last forever. And God has a beautiful plan for your life. Marami ka pang makikilala, marami ka pang may experience, maraming mga tao na makikilala ka na tutulungan ka at i-consider ka as pinaka-importante sa buhay nila. And I feel mo na hindi ka importante ngayon bilang bata, na feeling mo mag-isa ka, hindi ka mag-stay dyan. Darating yung panahon na marami ka nang kasama, marami nang makakaintindi sa'yo, and marami ka nang matatakbuhan na tao kapag kakailangan mo ng kausap. And you are deeply loved by God. Mostly, makikilala mo pa si Lord. Di ba? So, yun lang. A very long story. Pero actually, marami pa story yan. Nag-share lang ako ng konti for today's episode. So, message to the listeners. If your childhood wasn't easy like me, like kung sino man nakikinig sa inyo na galing din sa broken family and then marami ring na-experience sa buhay. And meron naman na buo pa yung family. Iba-ibang pangyayari sa buhay, pamilya. Always remember na mas marami pang matindi. Pero tingnan mo, nalampasan natin lahat yun, di ba? Ako dati, iniisip ko, grabe yung nararanasan ko. Grabe yung mga naranasan ko. Pero, thankful pa rin ako. Kasi, baka nga may mga tao pa na mas matindi pa yung pinagdaanan sa akin. Tas ako, ito lang. Yun na lang yung iniisip ko. Yun yung parang nagiging source of understanding ko sa buhay. Na, if may nangyayari sa akin, malamang sa ibang tao, baka mas matindi pa nga. And yung ibang tao din, marami ring nararanasan na katulad ng nararanasan ko. But it's just how you conquer everything. And kung paano mo maiintindihan lahat. Ang una-una ko sasabihin sa'yo is, choose the right friends. Lagi kang pipili ng mga tao na magiging good for you. Lahat tayo, binigyan tayo ng wisdom ng Lord. Wisdom para kilatisin yung mga bagay sa paligid natin. So, we should use that. Be smart on choosing your friends. Diba? Alam ko, magkakaroon ka ng problema sa family mo. Sa loob ng bahay nyo, it will not be easy for you to cope up. Kasi nga, meron kang problema sa bahay. Marami kang dinidil sa family mo. Marami kang pain, inanakit, or minsan may mga hindi ka masabi. Malamang, unang-unang pagsasharean mo yan is mga friends mo. Yung mga true friends mo na sa tingin mo, true friends mo. So, you should always choose the right friends na hindi ka sasabihan ng mga linya na maglayas ka na kasi hindi ka naman pinapansin sa bahay nyo or ang dami ng problema sa bahay nyo, maglayas ka. O kaya sasabihin ka, magbulakbul ka. Always be smart sa mga naririnig nyo. Kahit sa social medias. Pag may narinig kayo, huwag nyo kagad paniniwalaan, guys. Dati wala kaming social media. So,
ang pinaniniwalaan ko lang ay yung mga kalaro ko nung mga panahon na yun, na wala akong mommy, 'di ba? Na hindi na ako babalikan ng nanay ko, na hindi na ako mahal ng mga magulang ko. So, medyo tumatak sa akin yun. Pero, yun nga, dahil din meron din naman akong mga tito tsaka mga tita nung time na yun, na lagi nagga-guide sa akin. Hindi naman ako umabot sa point na sobrang naging masama naman yung atake ko bilang bata. So, sa ngayon, maaaring baka mamaya sa mga adults wala rin kayong mapuntahan or mahingian ng advice. Kasi nga, minsan syempre mahiya din naman kayo sa mga mas matanda sa inyo eh. But yun na nga lang, choose your friends wisely. Huwag kayo dun sa mga friends na dadalhin kayo sa kapahamakan or tuturuan kayong gumawa ng masama. Kasi nga, everything starts at home. So, minsan, may mga times talaga, naiintindihan ko yung ibang kabataan na may times talaga na hindi na maganda yung nangyayari sa loob ng bahay nila. But it doesn't mean natatakasan mo lang yon. Sa lahat ng mga teenagers dito, you are strong enough. Diba? Ang gawin mo, be better. Gawin mo lahat ng maganda para sa sarili mo para when it comes na lumaki ka na, nakatapos ka na ng pag-aaral, pwede ka na maka-escape. At hindi ka i-escape nang wala ka pang dala-dala. Always remember that. And sa parents mo naman, if magkakaroon na sila ng bago, always be careful. Diba? Lahat tayo, wala naman tayong choice eh. Kung magkakaroon na ng ibang minamahal ng mga parents natin. Wala talaga tayong choice dyan. Unless they ask us. Pero yun nga, for me kasi, their happiness matters na lang. But, mahirap din talaga sa part mo makisama. So, be gentle with yourself. Diba? Sakyan mo lang and gawin mo lang yung magaganda para sa buhay mo. Like, mag-aral ka na mabuti, makatapos ka. Kasi makakatakas ka rin dyan. Whatever happens, makakatakas ka. Always remember that. You don't need na maglayas ngayon. Never know, gagawin nyo yan na bigla kayong aalis nang wala kayong bala. Mahirap yon. And you can heal, you can forgive, you can grow, and you can become someone your younger self would be proud of. So always remember that. And then sa mga magulang, sa mga parents na ngayon, always remember to ask your kids. Communication is really important inside the house. Always ask them about their opinions. Kasi most of the time, kids feel neglected. Always put your shoes on their shoes. Always try to reach out to them. Kasi tayo mga parents, naging anak din naman tayo eh. 'Di ba? Kung ano yung mga bagay na nagkulang sa atin ng mga parents natin, yun naman dapat yung pinupunan natin sa mga anak natin. Always remember to love our kids and discipline them. Hindi po pwede na papasanayin din natin ang mga kids natin sa mga hindi magandang characters. Tayo mga parents ang nag-hone sa mga anak natin, nag-shape sa mga anak natin. Tayo mga parents ang nag-shape sa mga anak natin ng attitude nila, kung paano sila magiging tao sa labas ng bahay. Always remember, always be present for our kids because it matters. 'Di ba? Yun yung maaalala nila at magiging dala-dala nila hanggang sa lumaki sila. Yung sakripisyo ng parents, given na yan eh. Kasi syempre, magsasacrifice talaga tayo dahil obligasyon natin sila. Dahil in the first place, tayo ang pumili na ipanganak sila sa mundo. It's our choice na ilabas sila dito sa mundong to. Wala silang kaalam-alam dyan, wala silang kinalaman dyan. But hindi rin naman ibig sabihin na yung mga anak hindi na kayo magkakaroon ng utang na loob sa mga nanay niyo kasi
inilabas kayo dito sa mundong to. It doesn't mean like that. Diba? Give and take. Diba? Kung ano yung binibigay ng parents, dapat ma-appreciate ng kids. And then yung mga parents naman, diba? They should always appreciate if yung mga kids nila nakikinig sa kanila. And they should always talk with their kids, ask their kids about their opinions too. Because yun din yung makakapagpa-feel sa mga bata na they are really important. Yeah, always be on time. Always be present. Whatever happens sa pamilya nyo, always be present for your kids. That really matters. And kung talagang minsan may mga problema na talaga na hindi na talaga kayang ayusin, diba? Always prioritize the kids. They are the most important here. Sila yung pinaka-importante na dapat laging inaalalayan, mas laging iniisip, diba? And kung meron naman mga single parents dito, always remember na hindi ka nag-iisa. Yeah, the Lord will always sustain everything that you need, and the Lord will always bring people to help you. Kahit anong mangyari. Tested ko na yan. Kasi feeling ko minsan dati nag-iisa ako, pero actually hindi pala kasi hindi ko lang na-appreciate yung mga tao sa paligid ko. But actually they are very present and they've been a very big help for me. Yun nga, beyond that bridge, there's hope. Beyond that bridge, diba? There's reward. There's a bigger prize na naghihintay sa'yo after mo malampasan lahat yan. So, I think that will be all for today's episode. Kayo na bahala kung gusto nyong nakikita ako sa screen kasi pwede nyo naman pakinggan lang sa Spotify or sa YouTube without this video. But thank you so much for spending time with me and allowing me to share a part of my story. And if this episode encouraged you, share it to someone who might need the reminder that healing is possible. And this has been Beyond the Bridge. I'm Bridge, and I'll see you beyond that bridge. So I'll see you in the next episode. Until then, keep moving forward, one bridge at a time. Goodbye.